Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 42 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, natapos na rin sa wakas ang emergency defense scenario. Main scenario #3, emergency defense has ended. Nakakuha ka ng 1,000 coins bilang kompensasyon, kasi simula pa lamang matapos ang ikatlong pangunahing senaryo nang agad na lumitaw ang susunod. Ang ika-4 na senaryo, na dapat ay magsisimula lamang pagkatapos sumikat ang araw, ay nagsimula wala pang 10 minuto matapos ang ikatlong senaryo. Magsisimula na ang ika-4 na pangunahing senaryo, lintik. Gaano ba katagal ang lumipas mula nang matapos ang ikatlong senaryo? Agad akong lumapit kay Lee Ji-hye. Ikaw na ang bahala kay Yoo Jong-hyuk. Nag-alangan siya. Pwede ba yon? Hindi ka rin naman makakababa ngayon. Magiging problema siya kapag nagising. Tumango si Lee Ji-hye habang nakatingin sa walang malay na si Yoo Jong-hyuk. Sabihin mo sa akin kapag nagising siya. Gusto ko pa siyang hampasin sa likod ng 1 beses. Iniwan ko sila at bumaba kasama si Jung Hee-won. Karga ko si Lee Gil-yaung, na tuluyan nang nakatulog matapos ang meteor shower, nawala na ang Dongjeon at muli itong naging ordinaryong teatro. Ang reward room sa ika-5 palapag ay napuno na lamang ng mga karaniwang props sa entablado. Pakiramdam ko'y parang panaginip lamang ang lahat ng nangyari kahapon. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Bi-hyung. Alam mo ba ang sasabihin ko? Hay. Muntik na akong matumba. Kakaibang nakagaan ng pakiramdam ang pakikinig sa pagrereklamo niya. Makapangyarihan ang mga constellation, pero hindi sila omniscient. Lahat ng tunog at imahe mula sa mga senaryo ay ipinapadala sa pamamagitan ng mga channel. Ibig sabihin, maaaring ma-filter ang impormasyon. Na-filter ba ng maayos? Medyo nadala ako at naparami ang nasabi, syempre. May problema ba sa channel ko? Ang ganoong klase ng impormasyon ay otomatikong binablock. Kung tama ako, ang mga salitang sinabi ko kay Yoo Jong-hyuk ay narinig ng mga constellation ng ganito. Talaga bang iniisip mo yon? Nakalimutan mo na ba ang determinasyon mo noong attempt? Bakit ka nag-isa? Noong ikaw ay naparang tangasa. Noong umiyak ka para sa iyong. Noong ang mahal mo ay nagbigay ng sa isang pagtulong sa mga tao at pakikipaglaban laban sa lintik na. Noong sa wakas ay kasaharap ng hindi ko alam kung gaano kalakas ang pag-filter, pero sigurado akong hindi iyon mahina, walang narinig ang mga constellation. Huwag kang mag-alala. Ang problema, kahit ako ay halos walang narinig, hindi mo rin narinig, kakaiba yon. Kahit ang Dokkaebi ay hindi nalaman. Ano bang pinag-uusapan nyo? Impormasyong hindi alam kahit ng Dokkaebi. Marahil ay nagsimula ng gumana ang limitasyon ng probability. Ang napakalaking puwersang kumokontrol sa buong star stream. Naalala ko ang konseptong iyon mula sa Ways of Survival, ngunit hindi iyon gaanong nakatulong. Isa yon sa mga dahilan kung bakit naging magulo ang nobela, masyadong maraming setting na hindi na ipaliwanag. Ano ang reaksyon ng mga constellation, naguguluhan sila. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin nila ang sinabi mo, natural lang iyon. Para sa kanila, biglang naging tahimik na pelikula ang lahat. Kung matalino sila, magsisimula silang magduda sa akin. Kung na-filter ang mga salita ko, ibig sabihin ay alam ko ang impormasyong hindi pa dapat mabunyag. May ilang constellation na nagmamasid sa iyo upang tuklasin ang iyong mga lihim. Ang constellation na secretive plotter ay nasasabik sa iyong pag-iral. 2,000 coins ang na-sponsor. Akala ko nakalimutan na yon ni Bi-hyung. Napakaraming indirect messages, kaya hindi ko na ipadala lahat. Naiintindihan mo, sa susunod, ipadala mo. Mga mensaheng tungkol lang sa coins ang gusto ko. Ako ba ang manager mo? Nawala si Bi-hyung pagkatapos noon. Pakiramdam ko, mas lalo siyang nagiging cute habang tumatagal. Pagkatapos ay may isa pang dapat asikasuhin. Dokja, nahihirapan ka ba? Ako na ang magkarga kay Gil-yaung. Makakatulong iyon. Ibinigay ko si Lee Gil-yaung kay Jung Hee-won. Mukhang seryoso ang ekspresyon niya, Hee-won. Anong iniisip mo? Wala naman, pero. Huminga siya ng malalim. Sige na nga. Hindi ko kayang itago. Gaya ng inaasahan, direkta siyang nagtanong,
ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo, Dokja? May narinig ka ba kanina? Kaunti. Narinig pala niya, nagpa siya akong magsabi ng kalahating katotohanan, may alam ako tungkol sa hinaharap. Lumaki ang mga mata niya, talaga. Matagal siyang natahimik, alam ba ni Yo Sang-a at Lee Hyun-sung? Hindi pa. Bahagyang lumayo si Jung Hee-won, hindi mo ba ako papatayin? Napatingin ako sa kanya, bakit mo biglang naisip iyon? Sa mga kwento kasi. Kapag may masyado kang maraming alam, karaniwan pinapatay sila. Saan niya nakuha ang ganoong ideya? Hindi ko alam ang sinasabi mong development, pero kung gusto kitang patayin, matagal ko nang ginawa. Mas nakakatakot yata yon. Wala akong masamang intensyon. Sa totoo lang, kabaligtaran. Kabaligtaran? Tiningnan ko siya ng diretsyo, mas magiging mapanganib ang mga susunod na senaryo. Maraming beses kang muntik mamatay. Maaaring mawala sa iyo ang mahahalagang bagay. Kaya. Tumingin ako sa mga mata niyang unti-unting kinakabahan, manatili ka sa tabi ko mula ngayon. Natigilan siya, ano nang ibig mong sabihin? Maging kasama kita. Panahon na para bumuo ako ng sarili kong mga tao, mga mapagkakatiwalaang tao, mga taong hindi ako basta pagtataksilan, natulala si Jung Hee-won, hindi mo ba ako itinuturing na kasama noon? Kabaligtaran. Hindi ako ang hindi tumitingin sa iyo bilang kasama. Nayanig ang mga mata niya, lumayo ako ng bahagya, kung ayaw mong maging magkasama tayo, isipin mo na lang itong kasunduan. Kailangan ko ang lakas mo. Makakatulong sa iyo ang impormasyon ko. Give and take. Medyo biglaan. Kailangan ko bang sumagot ngayon? Hindi. Mas mabuting dahan-dahan para sa isang taong tulad ni Jung Hee-won, hindi rin naman masama ang ekspresyon niya. Ang karakter na Jung Hee-won ay nakaramdam ng ginhawa dahil sa iyong katapatan. Ang karakter na Jung Hee-won ay seryosong pinag-isipan ang iyong alok, marahil ay hindi na magtatagal. Pagkatapos ay nagtanong siya, pwede ba akong magtanong? Alam mo ba kung ano ako sa hinaharap? Tumingin ako sa itaas, hindi ko alam. Ano? Walang Jung Hee-won sa hinaharap na alam ko. Lumaki ang mga mata niya, kaya nga mahalaga ang kasunduang ito. Hindi umiiral si Jung Hee-won sa orihinal na kwento, isa siyang variable na ako mismo ang lumikha, pagkatapos ay may malakas na ingay mula sa ibaba, pag-isipan mo muna. Bilisan natin. Bumaba kami sa platform at nakita ang maraming taong pumapalibot sa maliit na grupo. Ang Landlord Alliance, ganito pa rin sila, nasaan si Kim Dokja? Sabihin niyo agad. Nakikita kong si Lee Hyun-sung ang pinagtutulungan nila, lumapit ako ng kusa, Yo Sang-a, Lee Hyun-sung. Ikaw. May sumigaw agad, pagkatapos ay nakita ko ang pamilyar na mukha, si Gong Pil-do, halatang tumaas ng malaki ang stats niya, maganda, Gong Pil-do. Ginamit niya ang armed zone at lumitaw ang 8 turret, lintik kang. Bago pa siya makapagsalita, kumidlat ang hangin. Magsisimula ang ika-4 na pangunahing senaryo sa loob ng 5 minuto, kasabay noon, lumitaw si Bihyong, hahaha. Kumusta kayong lahat? Nanigas ang mga tao nang makita siya, mukhang kinakabahan kayong lahat, ano na naman ngayon? Siyempre, para sa anunsyo ng ika-4 na senaryo, agad na dumilim ang mukha ng lahat, ang susunod na senaryo ay may kinalaman sa ibang estasyon, mas lalo silang natakot, pagkatapos ay mumiti si Bihyong, pero bago yon, kailangan muna ng leader. Kailangan ng kinatawan ng estasyon, kinatawan, sa wakas, mula ngayon, maglalaro tayo ng isang maliit na skirmish, naglaho si Bihyong at lumitaw ang mensahe. Sub-senaryo, pumili ng kinatawan, kategorya, sub, hirap, si, kondisyon, kunin ang puting bandila sa gitna ng platform, oras, 30 minuto, gantimpala, 1,000 coins, kinatawan ng Changmuro. Ang kinatawan ng estasyon ay magkakaroon ng malakas na kontrol sa mga miyembro. Hindi pa natatapos basahin ng lahat ang mensahe ng sumugod na si Gong Pil-do papunta sa puting bandila, lahat, tumabi kayo. Parang rumaragas ang tren siyang sumugod, hindi pwedeng mangyari iyon, nang malapit nang maabot ng mga daliri niya ang bandila, sumigaw ako, Gong Pil-do, baba. Sa ilalim ng kontrata, na-activate ang command rights, R. Bumagsak agad si Gong Pil-do. Tinapakan ko ang likod niya at hinablot ang puting bandila, nakuha mo ang puting bandila. Ikaw ang naging kinatawan ng Changmuro, kwalipikado ka ng tahakin ang daan ng hari. At diyan nagtatapos ang kabanta 42 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng chapter 43? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.